Good morning po sa inyo pong lahat at muli po, welcome po sa ating pong live streaming ngayon pong Sunday at nawa po ay kayo po ay okay lang at higit sa lahat sana po ay kayo po ay laging safe sa inyo pong mga tahanan. At bago po tayo magsimula sa ating pong sermon o sa ating pong pag-uusapan ngayon pong umaga pong ito, ay tayo po muna pong lahat ay manalangin po sa ating pong Panginoon. Let's pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa pagkakataon pong ito na binigay mo po sa amin pong lahat upang patuloy na makapag-aral kami, Panginoon, ng inyong pong salita. Gayon din, Panginoon, salamat sa pagkakataon na binigay mo upang kami po ay manambahan sa pamamagitan, Panginoon, nasa aming pong mga tahanan. Panginoong Diyos, ang panalangin po namin sa oras pong ito, maghari ka at ang salita mo nawa, Panginoon, na magsilbing magandang paalala po sa amin sa mga bagay na kailangan po namin gawin. At higit sa lahat, Lord, patuloy na mapalakas at lumalim yung relasyon po namin sa inyo. Panginoong Diyos, patuloy na maghari ka at manguna, Panginoon, sa amin pong lahat. Maraming salamat po, Lord. Ito po aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang umaga po sa ating pong lahat at welcome po sa ating pong Sunday service sa pamamagitan po ng ating online streaming o online Sunday service. At ang bawat po sa atin na mga nanonood sa kanila pong mga tahanan, welcome po muli sa inyo pong lahat. At sa oras pong ito, bagamat marami pa rin nangyayari po sa ating pong paligid, at honestly, yung ating pong quarantine ay na-extend due doon po sa mga cases ng COVID-19. Ngunit hindi ito magiging hadlang upang patuloy na palalimin po natin yung relasyon po natin sa Diyos. At katotohanan po sa ating pong buhay, isa pong magandang pinakita ng Diyos sa ating pong lahat during the COVID-19 o during the quarantine is yung provision, yung guidance, protection ng Diyos ay patuloy na nandun. Kaya sa katotohanan, napakabuti po ng Diyos. Kaya kung kayo po ay nanonood po sa tahanan, can you comment down below that God is really good? I-comment nyo po dyan with caps lock that God is really good. Isang katotohanan na ang Diyos ay mabuti dahil po dun sa mga bagay na ginagawa po niya sa ating pong buhay. Honestly, ang Diyos hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo pinagkulang, at lalo't higit hindi niya tayo hinayaan na mapahamak sa ganito pong sitwasyon ng ating pong buhay. At isang magandang paalala po ang gusto pong ipahiwatig ng Diyos ngayong pong umagang ito is patungkol po dito po sa ating relasyon sa Kanya. Honestly, ang ating pong sitwasyon ay medyo mahirap. Hindi natin, wala po tayong access para makapunta sa church. Wala din tayong access para maka-attend ng mga activities sa church. But hindi ito magiging hadlang for us to pursue an intimate relationship kay Lord. Kaya sa oras pong ito, sa araw pong ito, ang pag-uusapan po natin is patungkol po dun sa tinatawag na pursuing intimacy with God in the midst of pandemic. During this pandemic, marami na tayo pong na-experience. Marami na din tao ang nahirapan, nasaktan, natakot, nag-alala dahil po sa COVID-19. But we, as Christians, we must use this pandemic for us to have intimate relationship with God. At isang magandang paalala po sa atin ng Diyos patungkol po sa pagkakataon pong ito kung paano natin palalalimin yung relasyon na meron tayo during this pandemic. Ang isang katotohanan po na ang pandemic meron malaking epekto lalo higit sa buhay po ng bawat isa po sa atin. One of the example na nagiging epekto po ng COVID-19 o yung tinatawag na pandemic sa buhay natin is binigyan tayo ng yung hopeless situation, yung pagiging hopelessness doon sa mga bagay na nangyayari po sa atin. At isang katotohanan po na kung bakit tayo nagiging hopeless during this pandemic, kasi hindi natin magawa yung mga bagay na ginagawa po natin during summer. Honestly, ilan siguro po sa inyo gustong-gusto na mag-swimming. Ilan po sa atin gusto na pumunta sa SM dahil malamig doon sa lugar pong iyon. At ilan sa atin gusto na pumunta doon sa mga resorts.
malapit dito po sa ating pong mga lugar para mapawi yung init. But because of pandemic, tayo pong lahat ay nawalan ng pag-asa na magawa ang lahat ng bagay na iyon. Because sa current situation natin, andun pa rin po tayo sa tinatawag pong lockdown. Kaya tayo pong lahat hindi na natin magawa yung mga bagay na ordinaryong ginagawa natin during the summer. And even yung pagiging hopelessness natin in our current situation during pandemic, lahat ng tao na apektuhan, nawalan ng trabaho, nawalan ng sahod because of the pandemic. Kaya tayong lahat nawalan tayo ng pag-asa na magawa yung mga bagay na ordinaryong ginagawa natin o yung routine na ginagawa natin everyday because of pandemic. And also, nagkaroon din ng epekto ang pandemic lalo tigit sa emosyon ng tao. Pansinin niyo po, pag binuksan niyo po ang Facebook, maraming mga taong nagagalit, maraming taong nag-aalala dahil dito sa nangyayari po sa mundo pong natin pong ito. Kaya isa nga pong magandang paalala po dito na kapag yung mga sitwasyon sa buhay natin, na kapag tayo ay nakontrol ng tinatawag po na too much emotion, mabilis kang magalit, mabilis kang mairita. Kumbaga, for short, nagiging isip bata tayo because of what happened sa ating sitwasyon. Dahil po sa ganitong pagkakataon, maraming mga tao na naglalabas ng sama ng loob, mas sinusunod po nila yung gusto nila kaysa dun sa rules and regulation na ibinaba ng government. That's why maraming tao nagrarant sa Facebook, maraming tao nagagalit sa government, maraming tao ang naiinis dahil po dito po sa sitwasyon na meron po tayo. Dahil sa pandemic, lumabas ang emosyon ng tao. Dahil sa pandemic, maraming tao lumalabas na nagagalit sa government. Dahil sa pandemic, maraming mga tao na naiinis at naiinip dahil po dun sa current situation po natin. Isang malaking epekto ang pandemic pagdating sa emosyon ng tao. At higit sa lahat, marami ding mga tao yung katulad po nito, uneasiness, hindi mapakali. Kaya pansinin niyo po, marami sa lugar sa Pilipinas, maraming nahuhuli. Dahil po dito sa tinatawag pong uneasiness. Hindi mapakali. Ayun, labas ng labas. Kaya kapag nahuli, galit na galit. Kaya kapag nahuli ng mga pulis, nagagalit sa mga pulis. Because of too much emotion, because of too much uneasiness. Kaya nga po isang malaking bagay po ito, epekto po lalo sa ating pong lahat, ang pandemic. Tayo po ay gibinigyan dahil po dito sa pandemic pong ito gives us a hopelessness situation and also gives too much emotion because of our situation. Ganon din yung mga taong hindi mapakali, uneasiness. Kaya nga po isang malaking bagay po sa atin bilang mga Christian, even tayo apektado po ng pandemic. The reason why we are not capable na pumunta na po sa church. Hindi tayo ina-allowed na maka-attend ng church service. Hindi tayo maka-attend, hindi natin makita, hindi tayo makapag-worship kay Lord because of pandemic. And also, hindi rin tayo makapunta sa mga church fellowship. Hindi tayo maka-attend ng kababaihan, hindi tayo maka-attend ng kalalakihan, hindi tayo maka-attend ng youth gathering, hindi tayo maka-attend ng JCF, ng young professionals, and even the seniors. Hindi natin magawa yung mga bagay na ito because of the pandemic. Kahit tayo apektado po ng pandemic pong ito. And also, apektado din po yung mga ginagawa po natin sa surroundings po natin. And even doon po sa sitwasyon na nangyayari sa loob ng church. And even the church activities was affected dahil po dito po sa pandemic. But, magiging rason ba ito para hindi mo palalimin yung relasyon mo kay Lord? Bagamat hindi ka makapunta sa church ngayon, bagamat hindi ka maka-attend ng mga fellowships, bagamat hindi mo ma-attendan yung mga church activities, hindi ka naka-attend ng camp, hindi ka naka-attend ng kids camp, hindi ka naka-attend ng mga national convention, provincial convention, and also yung mga ginagawa po natin dito po sa loob ng church, magiging daan o rason ba yun para hindi lumalim yung relasyon mo kay Lord?
Bagamat hindi natin magawa ang lahat ng yon, hindi magiging rason yun para ikaw ay hindi mo palalimin yung relasyon mo kay Lord. During the pandemic, during our current situation, during the lockdown, ang malaking tanong po sa ating pong lahat, how can you deepen your relationship with the Lord? Paano mo palalalimin yung relasyon mo bagamat hindi ka makapunta sa church? Bagamat hindi ka maka-attend ng church fellowship? Bagamat hindi ka maka-attend ng church activities? Hindi mo na-enjoy yung summer? Hindi mo nagawa yung mga ginagawa mong ordinaryo tuwing gantong sitwasyon sa buhay natin? But the question is, magiging hadlang ba yun para hindi mo palalimin yung relasyon mo kay Lord? We as Christians, we as a servant of God, we as a leaders of the church, and the members of the church, hindi yun yung magiging reason mo para hindi ka magkaroon ng malalim na relasyon kay Lord. Sa oras pong ito, may gustong ituro ang Diyos kung paano natin palalalimin yung relasyon natin, kung paano tayo magkakaroon ng tinatawag na intimate relationship with the Lord in the midst of this pandemic. Paano mo nga ba palalalimin yung relasyon mo kay Lord? Bagamat hindi mo nagagawa ang lahat ng yun. Paano? Number one, na gusto ko pong i-share po sa ating pong lahat, for us to deepen, for us to pursue the intimate relationship with God in the middle of the pandemic, you must repent of your sins. You must have the repentance of your sins. Kailangan mo ihingi, pagsisihan, yung lahat ng kasalanang nagawa mo sa Diyos. I believe some of you, dun sa bawat tahanan, sa bawat tahanan po natin, ilan po siguro sa atin ay patuloy na nagagawa yung kasalanan na ayaw ng Diyos. Siguro ilan po sa atin, meron pa rin tayong hidden sin na hanggang ngayon natatakot kang aminin kasi baka husgahan ka. Alam niyo po, dahil sa kasalanan, minsan yan yung nagbablock sa'yo para hindi ka makalapit ng maayos kay Lord. Nagkakaroon ng boundary between kay God at sa'yo because of sin. Kaya napaka-importante, bilang mga Kristiyano, bilang mga servant ni Lord, kailangan natin mag-repent. Kailangan natin i-repent lahat ng kasalanan na gagawa natin. Kailangan natin itong pagsisihan. At higit sa lahat, yung repentance na gagawin po natin is the change of mind and the heart. Kailangan mong baguhin yung puso mo. Kailangan mong baguhin yung pag-iisip mo doon sa ginagawa ng mundo dahil hindi iyon ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ang gusto ng Diyos, magbago tayo ng buhay. Ang gusto ng Diyos, kalimutan na natin lahat ng kasalanang nagawa natin. Kaya nga ang Diyos napaka-gracious. Yung grace ng Lord, hindi po tayo capable. Okay? Actually, hindi tayo karapat-dapat dun sa grace ng Diyos. But because of His love for us, binigyan niya tayo ng pagkakataon para lumapit ulit sa Kanya. That's why we need to repent and we need to change our mind and the heart. And it includes dun sa pag-repent po natin ng kasalanan natin, no, yung turning away. When you say turning away, pagtalikod sa lahat ng kasalanan na nagagawa mo. And you must going back doon sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Pagdating kay Lord, kailangan honest ka. Those youth, those leaders of the church, kailangan natin maging transparent pagdating kay Lord. At yung ginagamit ni Lord para maging transparent tayo din sa Kanya is yung mga leaders na nagli-lead po sa atin. That's why we need to be honest dun sa mga leaders po natin. We need to change our mind. We need to change our heart. Babaguhin natin yung puso natin. Babaguhin din po natin yung puso natin para mas lalo tayong makalapit at lumalim yung relasyon natin kay Lord. According to Acts chapter 3 verse 19, the Apostle Paul says, "Repent, therefore, and turn back, that your sin may be
bloated out. Sabi ni Apostle Paul, you must repent. When we say repent, it is an absolute and ultimate unconditional surrender to God as sovereign. Ibig sabihin, sa lahat ng kasalanan na gagawa mo, hindi na ikaw yung may-ari niyan, kundi si Lord ang may-ari na niyan lahat ng kasalanan na gagawa mo. Kailangan mo na yung talikuran. Kailangan mo na isuko lahat ng kasalanan na meron ka sa Diyos. Dahil ang repentance o pagsisisi o yung pagbalik loob sa Diyos, kailangan mong pagsisihan ang lahat ng kasalanan na gawa mo. At ang Diyos ang magiging sovereign beyond dun sa mga nagawa mong kasalanan. Kaya bilang mga Christians, kailangan po nating mag-repent. For us to pursue an intimate relationship with the Lord. Kailangan natin ihingi ng tawad ang lahat ng kasalanan na gagawa natin. Hayaan natin na ang Diyos ang maghari sa buhay po na meron po tayo. However, sa repentance na gagawin po natin, merong magiging effect po sa ating lahat yun. Including sorrow, masasaktan ka, and yung regrets. Sana pala hindi ko na ginawa yun. Kasi hanggang ngayon, binabagabag pa rin ako ng loob. Yun yung mga mararanasan po natin sa buhay po natin bilang mga Christians. Kaya napaka-importante po dito po sa ating paglilingkod kay Lord. Kung gusto mo talagang talikuran ang lahat sa buhay mo, yung mas repent. Kailangan mong pagsisihan yun. Bagamat may sakit, may kirot sa puso, at merong regrets na mararanasan ka, mas masarap sa piling ng Diyos kaysa sa piling ng kasalanan na ginagawa mo natin. Kaya nga sabi ng Diyos, you must turning back. Pag sinabing turning back, kailangan talikuran mo yun. 180 degree. Tatalikuran mo yun. Not 360 degree. Sabi nga, na kapag sinabing turning away, okay, is, eto pong repentance na gagawin mo, tatalikuran mo na yung dating ikaw. Yung dating daan na nilalakaran mo. Kundi, ipapalitan mo yung daan papalapit kay Lord. Kaya nga po, bilang mga Christians, to a person who wanted to repent will understand kung ano po ba yung kahulugan ng 180 degree. For those who wanted to repent, for those who want na pagsisihan yung kasalanan na gawa niya, kailangan niya maintindihan what is the philosophy between dito po sa 180 degree po ito. Ito pong 180 degree pong ito is turning away from devils, turning away from the world, and turning away from yourself. Yung dating pagkatao mo. And you need to live a fundamental in a new life in every area of your life. Susundin mo na ngayon yung kalooban ng Diyos because you turn back away doon sa kasalanan na gagawa po natin. Kaya nga po, sabi nga po dun sa isa pong bago po matapos po iyon, na sabi nga po dun sa verse that your sins may be blotted out. Okay? Again, that your sins may be blotted out. When you say blotted, ito yung busog ka. Satisfied. Full. Okay? At yung mga busog na tao, alam niyo po, sa tuwing mabubusog ka, meron kang ginagawa lagi pagkatapos mong mabusog. Alam niyo po kung ano po yun? Dumighay. Kasi kapag hindi mo inilabas o pag hindi ka nag-birth, maaaring maapektuhan yung ginagawa mo. Maapektuhan yung katawan mo. Kaya napaka-importante na katulad ng sa kasalanan, kailangan mong tanggalin yun. Kailangan mong alisin yun. Kailangan mong ilabas yung bagay na yun para hindi ka samain. Katulad sa kasalanan,
kailangan mong alisin yung lahat ng kasalanan na ginagawa mo para hindi masira yung buhay mo. Kaya nga po napaka-importante po dito na kailangan po natin alisin ang lahat ng kasalanan na ginagawa po natin sa ating buhay. Therefore, if anyone, sabi nga po dito, in 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, ang tawag na ngayon sa atin is new creation. Binago ka na ng Diyos. Ang sabi doon, the old has gone, the new is here. Inalis na sa iyo yung dating pagkatao mo, binihisan ka na ng Diyos, at binigyan ka ng pagkakataon para maayos mo yung buhay mo. For you to pursue intimate relationship with God, you must live a new life with God and forget the old life na belong sa mundo. Kaya nga po sabi dito, no one can begin a new life. Hindi mo kaya magsimula ng bagong buhay kasama ang Diyos unless he repent and turn down his old life. Nagsisi ka at kinalimutan mo na yung dating mong buhay at pinalitan mo na ito ng bagong buhay kasama ng Diyos. Pangalawa at panghuli, nag-share po sa inyo, for us to pursue an intimate relationship with God, we must spend time with God. Kamusta kayo ni Lord? During this pandemic, kamusta kayo ni Lord? Mas madami ba yung oras mo kay Lord kaysa doon sa mga ginagawa mo? Or mas marami yung oras mo sa pagka-Facebook, pag-IG, pagka-Twitter, panonood ng YouTube, panonood ng anime, okay? Or panonood ng Netflix? Lahat ng yan, baka mas madami pa yung oras mo sa mga bagay nito kaysa kay Lord. Kaya nga napaka-importante, natatandaan po natin ito, galing po sa Joshua chapter 1 verse 8 to 9, nasabi ni Joshua dito, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Ang gustong ipagawa sa atin ng Diyos during this pandemic is to meditate His Word. Paglaanan mo ng oras yung pagbabasa mo ng Bible. Kasi sabi doon, kapag mineditate mo, hindi lang sinabi mo, kundi isinagawa mo sa buhay mo, you will have a good success. You will have a good life. Magkakaroon ka ng successful na buhay. Kaya nga po dito, meron po akong ilang mga paalala po sa inyo. For us to have a meditation with God, it is a suggestion. You may take down notes, ito pong mga bagay po ito. Number one, kailangan mo, kapag ikaw personally, i-meditate mo yung word ni Lord, hanapin mo yung mensahe ng Diyos sa'yo. Ano ba yung kailangan mong gawin? Ano yung dapat mong maintindihan after mo i-meditate yung word ni Lord? At higit sa lahat, hanapin mo ano ba yung pangako ng Diyos. Doon sa bawat mensahe na sinasabi sa iyo, sa bawat pagbabasa mo ng Bible, sa pagde-devotion mo. When you say devotion, it is devoted. Okay? Kailangan i-devote yung oras mo kay Lord. Titignan mo yung mensahe niya, yung pangako niya, yung inuutos niya sa iyo, at yung babala kung hindi mo ito gagawin, at ano yung kailangan mong gawin sa araw na ito. For us to pursue intimate relationship with God, you must meditate His Word. For us to have intimate relationship with God, you must meditate the Word of God. Kailangan mo yun pagbulay-bulayan. Kailangan mong intindihin kung ano ba yung pinapagawa ng Diyos. Ano ba yung mensahe ng Diyos sa'yo sa araw na ito, sa susunod na araw. Hindi mo lang kailangan makinig ng sermon ng mga pastors, kundi ikaw personally, paano mo palalalimin yung relasyon mo kay Lord during this pandemic.
Paano mo siya makikilala? Through reading His Word. Sa pamamagitan ng meditation ng salita niya. For us to have an intimate relationship with God. Kaya nga sabi ko dito, for us, para magkaroon ng oras pagdating kay Lord, kailangan mo din mag-pray. Okay? Sabi dito in Jeremiah 29:12, then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Ang Diyos handa siya naman makinig. Kailangan mo lang lumapit kay Lord. Kaya nga sabi dito, yung prayer daw is the primary way for the believers of Jesus Christ to communicate His emotions and desires with God and to have fellowship with God. Yung prayer, it is a form of the believers para sila makipag-communicate at makausap nila yung Lord. Masabi nila lahat ng emosyon nila, yung galit, yung inis. Okay? Imbes na sabi nga, imbes na sa Facebook ang mag-rants, kay Lord mo na lang sabihin lahat ng galit mo sa puso. Kasi tanda mo, ang Diyos nakikinig. Hindi siya, yung Diyos, handa siyang makinig. Ano man dami mong sasabihin, mahaba man yung kwento mo. Hindi niya tinatakpan yung tenga niya para sa'yo. Papakinggan ka niya, ano man mangyari. Kaya nga napaka-importante po dito. Yung prayer, if we spend time with God, we need to pray. After mo i-meditate yung word ni Lord, you need to pray. Kailangan mo manalangin kay Lord. Kasi it is a part ng isang Christians to tell everything pagdating kay Lord. Kaya nga napaka-importante ng prayer time mo is not just a lifestyle. Okay? Yung prayer is a lifestyle, not a lifestyle. Ano ibig sabihin nito? When we say lifestyle, eto, lagi mo talagang ginagawa. Example, paliligo, pagtututbrush, lagi mong ginagawa yan. It is your lifestyle. But when we say lifestyle, eto lang yung nagpapapogi sa'yo. Eto lang yung nagpapaganda sa'yo, kaya mo siya ginagawa. Okay? Example, pagdating sa church. Sa church, nagpe-pray ka. Pero pagdating sa bahay mo, hindi ka nagpe-pray. Ang tawag doon, lifestyle. Pero kung ganito yung ginagawa mo, nagpe-pray ka sa bahay nyo, kinakausap mo araw-araw si Lord, at pagdating mo sa church, nagpe-pray ka, ang tawag doon, lifestyle. Magkaiba ang lifestyle sa lifestyle. Style lang kasi yun. Hindi talaga araw-araw yung ginagawa. Ang prayer daw, dapat lifestyle, not a lifestyle. Okay? Kaya nga napaka-importante, lahat ng bagay nito kailangan natin gawin para kay Lord. For us to pursue an intimate relationship with God. Kaya nga personally tayong lahat, medyo nahihirapan po tayo na magkaroon ng worship pagdating kay Lord. If you spend time with God, you need to worship God. Okay? For you to pursue an intimate relationship with God, you must worship God. When we say worship, comes from our hearts, not from our lips. Pag ikaw mag-worship kay Lord, hindi mo kailangan ng magandang boses. Yes, you have a gift na magandang boses. Kung hindi man maganda boses mo, hindi naman yun yung tinitignan ni Lord eh. Puso ang tinitignan ng Diyos pagdating sa pagsamba sa Kanya. Pagdating sa pag-worship kay Lord. Puso ang tinitignan, hindi kung ano yung meron ka. Kaya sa atin po, bilang mga Christians, bagamat we are not capable to attend church service, church fellowship, and church activities, meron pa rin tayong paraan para makapag-worship kay Lord. Makapag-spend ng time kay Lord. How? Again, you must meditate His Word, you must pray, and you must worship our God kahit nasa tahanan ka. Kahit nasa kanya-kanya po tayong tahanan, kaya natin bigyan ng kapurihan ang pangalan ng Panginoon. But the question is, bilang mga Kristiyano, huwag kang papayag na matapos ang quarantine na wala kang nagawa para kay Lord. Huwag kang papayag na hindi lumalim yung relasyon mo kay Lord pagkatapos ng quarantine. Huwag ka din papayag na naubos lang yung oras mo, kakapanood ng Netflix, kakapanood
sa YouTube, kaka-Facebook, kaka-IG, kaka-Twitter, huwag kang papayag. Dahil bilang mga Kristiyano, kailangan natin during this pandemic, gamitin natin ito para lumalim yung relasyon natin kay Lord. Itong sitwasyon na ito, kailangan natin ito gamitin for us to have an intimate relationship with God. Kaya sa oras pong ito, tayo pong lahat po ay manalangin po sa ating pong Panginoon. Let's pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa pagkakataon po ito na binigay mo po, Panginoon, upang patuloy na kami po ay makilala po kayong lubos at higit sa lahat po patuloy na makalapit po kami at ma-pursue po namin yung intimate relationship sa inyo. Kaya sa oras po ito, Lord, patuloy na tulungan mo kami. Gamitin mo po yung aming pong napag-aaralan ngayong umaga ito upang lumalim yung relasyon po namin sa inyo. Maraming salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.